Ayan. So, ito, isa sa training na gagawin natin dito sa Division of Muntinlupa. So, this is about Project DG Rights. So, writing responsibly by inculcating values toward educational stories in digital platform. So, ito is a materials na kung saan interactive siya and yung bata pwedeng mag-games siya dito. Pero, matututo rin siya dito. And ang good news, nilagyan natin to ng isang video na kung saan pwede natin magamit sa inclusive education or dun sa mga learners na nahirapang magbasa at sumunod sa mga text nung nung ating short story. So, try natin. Ito siya. Audio siya pagpasok mo dun sa read, automatic nagbabasa na siya. Then meron ako dito nilagay na option. So pwede natin i-click yan. So yan, nagbabasa siya ng story. Okay? So ito mga solution to dun sa mga bata na nahihirapang magbasa. So maganda niyan, pwede niyang i-post. Tapos tuloy niya play lang. And then meron tayo ditong activity para dun sa mga nahihirapang magsagot na pwede natin itong gamitin na games. Drag and drop siya. So who loves Sir Lolo very much? So pwede nating drag and drop. Ayan. So, what's the name of Caitlin's grandfather? Ito. So, ang maganda dito, pwede rin natin to actually gawing sentence. Kasi mostly, ang problem natin is sentence construction. No? And, pwede natin gawin na naka-sentence form to, itong dalawang to. Okay? So, ito, what kind of story does Caitlin love to hear? Sa fairy tale stories. Then, the last one is she loves to hear. Ayan. So, pwede na rin i-check kung okay na siya. Ayan. So, automatic siya nag-score. Then, sa number 5, so ito medyo may question tayo dun, why or why not. So, if you were Gitlin, would you be proud also of your grandfather? Why or why not? Ito pwede niyong gawin lang to, no? Mga sample lang naman to na pwede natin siyang gamitin dito sa activity na to. Click ko lang tong yes and then auto-check naman siya. And then ito, kung nahihirapan yung batang magbasa, ito yung isa sa ginawa natin naman. So, tingnan natin to kung gaano kaganda. So, ayan. So, may makikita tayo naka-highlight yung text. Tapos sa baba, nasunod yung text. So, yung mga estudyante, pag nagbabasa, hirap na hirap sila. So, ito, automatic siya. Lumilipat yung ayan. Diba? So, pwede rin natin ito magamit sa inclusive education, especially mga learners natin na talagang slow learner, slow reader, and yung may mga problem talaga sa pagbabasa na. So, ayan. So, tapos na. So, testing lang to. Ayan. Bye-bye!